It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa ating mga SSS members po dyan na malapit na pong mag-file ng retirement claim sa SSS. Kapag meron po kayong dependents children, kailangan nyo pong mag-walk-in sa SSS. Mismong sa branch po ha. Dahil po dito po sa online application ng retirement claim sa SSS, hindi pa kasi guys available yung option for dependents. Kaya kapag may dependents children po kayo, kailangan po talaga mag-walk-in kayo sa SSS branch. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan ang inyong mga supporting documents, katulad na lang ng mga birth certificate ng inyong mga dependents children. Pag meron kayong PWD na anak, dapat pati ang kanyang medical records, dala niyo rin po yan. Pag meron po kayong dependents children guys, huwag niyo po yan i-ignore ha. Dapat po nire-report niyo rin po yan sa SSS. Dahil po kapag meron kayong dependents children, pasok po yan sila sa dependents pension. So additional po yan guys sa inyong monthly pension na makukuha sa SSS. So mamaya pag-usapan naman natin magkano ba tong dependents pension. Ang dependents children guys ha, ito po yung mga anak nyo na below 21 years old. Mapababae man yan or mapalalaki man yan. At kapag meron po kayong anak din na PWD, kahit lagpas na yan sila guys ng 21 years old, as long as naging PWD na yan sila bago sila nag-21, pasok po yan sa inyong dependents children. Ngayon, paano naman kapag meron kayong illegitimate child or anak sa labas? Ang maximum dependents po natin sa SSS ay hanggang 5 dependents po. At lagi pong priority dito ang legitimate child. Ngayon, kapag may sobra pa dyan, may slots pa kayo dyan guys. Sa 5 na yan, doon pa lang makakapasok po ang inyong illegitimate child. Halimbawa po, meron ka ng 5 dependents na legitimate child mo. No? So kapag meron kang illegitimate child, hindi na siya makakapasok sa dependents mo guys. Okay? Pero kung sakali naman, let's say for example, 4 lang yung pasok na legitimate child mo sa iyong dependents. Tapos meron kang illegitimate child. So meron ka pang isang slots, pwede mo na siyang ipasok dito ang iyong illegitimate child. Pagdating po sa amount, 10% po yon sa monthly pension mo member. Pero kapag meron ka pong illegitimate child, ang sa illegitimate child po ay 5% lang doon sa amount na nakukuha ng legitimate child. Ulitin ko ha, ang dependence pension ng iyong legitimate child ay 10% sa iyong monthly pension. Ang dependence pension ng iyong illegitimate child ay 5% lang doon sa amount na natatanggap ng iyong legitimate child. Halimbawa, member or pensioner, ang iyong monthly pension ay 10,000 pesos. At meron kang dependent children. Ang iyong legitimate child, 10% ang makukuha, di ba? So, ang legitimate child mo ay makakatanggap yan ng tig 1,000 pesos each kung ilan ang iyong legitimate child. Ang iyong illegitimate child naman, ang anak mo sa labas, ang matatanggap niyan ay 500 pesos kasi kalahati ng amount na nare-receive ng legitimate child mo. Okay, so let's say for example, meron kang 5 na dependent children. Itong isa ay illegitimate child mo. So itong 4 na to ay legitimate child mo. So makaka-receive sila ng tig 10% each. So 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Pagdating kay illegitimate child, 500 pesos na lang yun sa kanya. Nagigets? At tandaan nyo po, kapag ang inyong dependent children ay umabot na yan ng 21 years old, o kaya wala pa sa 21 years old pero nag-asawa na yan o nagtatrabaho na, ititigil na po ni SSS ang dependence pension nila. Kaya, minsan may mga pensioners tayo dito na nagtataka bakit nabawasan ang kanilang pensyon. Yun pala meron silang dependents na nag-21 years old na tinanggal na ni SSS. So kapag matanggal na yung dependents mo guys, matatanggal din yung amount na natatanggap nila. Halimbawa, itong dependents mo na to, dependent children mo, itong isa ay nag-21 years old na. So matatanggal, mababawasan na ng 1,000 pesos ang iyong pension na natatanggap monthly kay SSS. Maliban na lang guys kung meron kayong PWD na anak. Dahil yan, lifetime pension talaga sa kanya. Halimbawa, meron kayong autism na anak, di ba? So, kahit mag-reach na yan ng 21 guys, kahit mag-over na yan sa 21 years old, still,
magiging dependent children mo pa rin siya. Dependent child mo pa rin siya. Sa mga wala naman pong dependent children dyan guys, pag mag-file kayo ng retirement claim, I encourage you everyone na mag-file po kayo through your SSS online account. Sobrang bilis lang po ng proseso guys. Basta walang problema records mo, sobrang dali lang ng approval sa SSS online account. Alright, SSS members, bago ko po end ang video na ito, sa mga gusto pong mag-try ng ating RDL Papaya Whitening Hand and Body Lotion plus Vitamin E at ang ating Alada Whitening Soap, ang link po ng products na to guys ay ilalagay ko po sa description nitong video para yun po i-click nyo at doon po kayo mag-order. Ingat po kayo sa pagbili ng neto ha dahil ang iba po dito ay gumagawa po ng mga fake ginagaya. So doon lang kayo sa link na ilalagay ko. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.